Good morning mga katanim. So nandito tayo ngayon sa Iloilo. Okay, dito tayo ngayon sa Iloilo. Anong lugar to katanim? Leon. Sa Leon, dito Tigre. Hindi, nasa Leon tayo. Paano tatawag to na Leon? Iwan ko. Okay. So katanim, pakilala ka muna. Pakilala ka muna sa mga katanim natin. Hello po, my name is Victor. Okay. Paano mo ako nakilala? Paano mo ako nahanap? Sa YouTube. Sa YouTube. Yeah. Anong trabaho mo katanim? Isang OFW. OFW. So may 10,000 na cobra. Wala na. Wala na. Anyway, bakit mo nagustuhan mag-hydroponics katanim? Nainganyo ako nung nanood ako sa iyo. Dahil tapos nakita ko dito sa Iloilo, kinukulang yung Ito. So nung nanood ka, nasabi mo na pugi talaga ako. Iyo. So ngayon nagtayo ka ng greenhouse. Opo. Dito. So tingnan natin mga katanim yung kanyang greenhouse papanoorin natin. So mga katanim, ito yung kanyang greenhouse. Yan Anong laki nito katanim na greenhouse mo? 6 meter by 21. 6 by 21, ang haba niya ay 21. Mm. Tapos ang 6 meters niya yung lapad. So parang katanim design, no? Katanim design ng greenhouse mo. Ayan. Kita nyo naman, nandiyan na yung mga Duracon, mga NFT. So, ganyan katanim sa 6 by 21. Magkano ba talaga ang budget sa pagpapatayo? Kadalasan mga katanim natin, nagtatanong magkano inabot? Di ba? Lahat na halos magko-comment doon sa group natin, doon sa Katanim Learning Group, di ba? Magkano ba ang ganyang kalaking greenhouse? Magkano ang investment? Ikaw makapagsabi ng patayo. Sa akin, kasama yung mga aberya, labor, materials, aberya, ano pa? Siguro ng 1.2. Kasama na yung shipping fee ng mga materials. Lahat na yan. Lahat na. Yung UV plastic, itong mga net, yung mga ganyan. Lahat na. Kasama yung naabot na kami ng bagyo. Bakit? Paano yung naabutan ng bagyo? Nagpasweldo ka pa ng tao? Paano yung kasi nag-extend yung araw eh. Tapos umulan, na-delay. So ganoon, may mga talaga, may mga lapses talaga na gano'n, no? Tumatakbo yung yung pasweldo. So tara, pasukin natin mga katanim, no? Same lang halos, no? May pang sa baha, ito, yung hollow blocks dito, no? Ayan, naka-net din. Yung pine mesh. Hindi ito UV plastic na nakikita nyo, ha? Net ito, net. Lagi na lang may nagtatanong, ano ba yung gilid niyan? Yung gilid, ang tawag dito net, yung fine mesh, yung insect net, no? Inipit dito sa lock channel, yan, lock channel yan. Okay, lock channel, ito wiggle wire yung itim na yan. Inipit dyan, yung net, kita nyo naman yung net, yan, net yan, net. Okay? Pasukin natin katanim at silipin natin. So, di pa siya totally finished talaga katanim. Katanim. Hindi pa siya totally done. Malapit na. Malapit na. So, kailan ang first harvest mo? Target first harvest mo? By December 20. Yung itong Pasko. Kailangan may harvest na. So, ito yung design mo. Mayroon kang taas. May tower. May tower, tawagin mo. Ganyan. So, nandun yung reservoir mo. Dito yung drain. Yes. Babalik ulit ng reservoir mo. Ayun. Mga sa computation mo, ilan ang total number of heads? 4,300. 4,300. Magkano naman kung ibebenta mo yan? Ano bang target mo? Price? Sa market, titingnan ko pa kung magkano yung Magpe-per cup ka ba o per kilo? Per cup, per kilo. Depende sa market. Susundan ko lang yung So, may nagtatanim din ba ng lettuce dito sa Leon? Madami-dami na rin. Pero bilang pa lang kami. So, dawi pala na inano mo tong Duracon mo, biniak mo. Tinanggal mo yung takip. No? Pero hindi ka gumamit ng insulator ni Mega Packaging. Pwede, gamitin natin yan. Pwede rin. Pero,
dapat yung katanim mas mababa. Hinati mo to dito sa gitna Para maging dalawa. para maging dalawa. Sayang man tong top na to. Mm-mm. Hinati mo dito, dalawa na mapakinabangan mo, mas tipid yun katanim. Sa ganun katanim, anong idea mo bakit ganyan biniyak? Anong purpose? For cleaning purpose, tapos mabilis yung maintenance. Yan ang naging problema, no? Yung post-harvest. Yung post-harvest. Post-harvest. Dahil sa maintenance. Oo, kaya yung napadali din yung installation ng mega packaging, Mm-mm. mapalamig na yung NFT natin at the same time, ano pa, no? Pero sa ganitong line-up, pwede ko itong i-convert dun sa mega packaging. Aabot pa kaya yung baso natin kapag ano mo to, linapat mo dito yung sa mega? Gawa natin ng paraan. Tatabasan mo na lang. Madali Na lang. So, yun. No? So, ito ang kanyang setup. Aba, parang may nakita ko ng ganito sa greenhouse kaya yun. Di ba? Nakaganyan din yung stopper. Oo. Yan o, stopper na 3/4 ang ginamit mo? 3/4. So, ayan. Ito yung kanyang greenhouse mga katanim. Nakapagsawing ka na dito? Yes. Anong tanim mo dyan, katanim? Rafael. May Rafael ka? Olmeti. Rafael, Olmeti. Limambo. Lalik. Diangelia, Butterhead. Saka Roxay, yung pula. Aba, inubos mo na ata. Wala akong tourbillon saka Tiberius. Wala. Rincon. wala. Wala. Ano pa? Wala kang hydraulic. Wala. Wala kang may limambo ka eh. May limambo. Oo. Tara, silipin nga natin katanim yung kan mo. Yung generminate mo. Tumubo na ba? Tumubo na. Aba, nasa lapag din palang germination mo. So, katanim, ano nga palang source of water mo dito? Deep well. Deep well. Kumusta naman? Naiinom mo ba? Hindi. Patay tayo niyan. No. Katanim, marami nagtatanong sa atin. No? Nagtatanong, ano ba yung tubig na pwede gamitin? Ayan, lagi kong sinasagot, kahit anong tubig, basta kaya mong inumin. Ngayon katanim, tatanungin kita, babalik ko sa iyo yung tanong. Yung tubig ba na deep well mo, kaya mong inumin? Kasi may mga deep well katanim na, yung deep well namin, kaya namin inumin. Pwede gamitin sa hydroponics, di ba? Pero kung yung deep well mo, katanim, hindi mo kaya inumin, huwag natin gamitin. Considered as potable water dapat. Bakit naman katanim, nagtatanong mo, bakit di pwede gamitin deep well? Kasi katanim, apektado yung grow ng tanim natin. Di ba? Paano apektado yung grow ng tanim natin? Okay, although lalaki siya, pero wala doon sa optimum size na ina-achieve natin, no? Kasi grower tayo, dapat yung paraan na lumaki yung lettuce natin sa maganda, tapos may benta natin na maganda din ang presyo. Yung kaya natin i-upsell, yung maganda talaga. So, ganun, no? So, paano natin ma-check naman yung katanim? Kung maganda yung source of water natin, di ba? O, gamitan natin ito na magic. So, ito katanim, ito yung tuba-tuba. Yung tumagin. Ito yung tuba-tuba. Ngayon, itong tuba-tuba, nandun yung deep well niya. Katanim. Okay. So, itong tuba-tuba katanim, gagamitin natin ito. Alam niyo ba yung tuba-tuba? Ito. Yan yung tuba-tuba. Yan. Oh, kuha tayo doon ako din tubig lang, katanim. Oh, tara. Patay na ko din tubig doon. May timba ka dyan, ano? Yan. Kunti lang. O para, ito, di mo na kailangan magpa-laboratory. Hack ito, hack. Sabi ni Mrs. sa akin. Na-testing mo na ba yan? Sabi ni Mrs. Katanim. Dami na yan. O, pwede na yan. Ayan natin dito. So, ito yung way ko. Hindi mo na kailangan magpa-laboratory. Itong tuba-tuba, kukusutin natin dito sa loob. Katanim. Okay. Pag nagkulay violet yan, hindi mo pwede gamitin. Pag nagkulay green, ibig sabihin, masyadong mataas ang pH mo. Okay. So, kailangan mo ng maraming katanim pH down. Pero pag nag-violet yan, katanim, hindi pwede gamitin. Papa yan ha. Sana di mag-violet. No hard feeling ha? Okay.
Sabi niya, saan mo naman natutunan yan? Alam mo naman tayo na ano noon. Violet na, tanim. Oo, kita-kita na. Violet ka agad. Doon tayo sa liwanag para makita. Ginakuhan mo. Ako kita ko agad, violet na. O, kita mo na. Nagba-violet. Punta tayo sa liwanag. Buhos mo yan. Punta tayo sa liwanag para makita nyo. Yung puti na tubig, magiging violet. Yan o. Kita mo kulay? Yan o. Violet. Yan. Violet ang color. So dapat clear white siya. Wala kang ibang kulay timba na ano, ito puti. Gasa natin. Oh. Ngayon piputisan natin ito. Sige, puputin mo yan. Na makita mo pag nag-violet o hindi. Okay ah. Wala man. Wala meron. Yan, meron. Light violet. Nakita mo? Okay? May reaction siya. So, okay? So, you know. Now, you know mga katanim. Okay? No? Violet siya. May slight violet. Purple man. Yan lang pang check. Okay? Dapat clear siya. Wala siya reaction. Okay? So, gayon, ang mga tanim natin, kahit anong tanim natin, kung ganito yung source of water natin na tanim, huwag natin asahan na magiging maganda. Yan. Okay? Yan. Ang solusyon mo dyan, maghanap ka ng ibang source of water or dadaan ka sa filtration. Kita mo naman yan. Tuba-tuba lang. Isang hack naman mga katanim, no? Yun. Yung mga katanim yung ano natin, no? Source of water, location ng greenhouse, kailangan malocate talaga yung nasisikatan ng araw, yung full sunlight. Huwag yung nandito kami sa pinapapwestuhan namin na walang sunlight tapos dito nyo napapwesto yung tanim. Hindi pwede yun. Kailangan nasisikatan ng araw, hindi yung sa lilim. So hanapin lagi yung mayroong sikat ng araw sa kahabaan, ilang oras, 8 oras, no? Ganon, no? Location, ano pa, taasan yung greenhouse para passive na yung ventilation, yung malamig na, diba? Pero pag mainit pa rin, well, you need to add yung fan, yung exhaust. Yung mga solar naman yan. Kailangan natin ng katanim mapalamig yung system sa loob at saka yung tubig natin. Then the tubig itself should be good quality of source of water. Yung district water, town water, yun yung gano'n, yung available. Wala dito na masama yung district water, town water. Wala. Ito, pwede dipil mo. Ano ba to? Palayan? Palayan ba? Kaya pala. Pero nandiyan yung dipil dati, binuhay mo lang. Dati na dyan. Ganito na lang. I-filter mo na lang yun. Wala. Kailangan natin good source of water. So, yun mga katanim ha. So, nandito tayo sa isang location. Connect natin yung isang greenhouse dito. So, tulungan natin yung isang katanim natin dito sa Iloilo, sa Leon. Ito yun. Ito. Kung magtatanong, pwede ba yung tunawan ng kiss? No, huwag na. Dito pa lang may precipitation na eh. May discoloration na. Diba? Tapos tunawan ng kiss. Ilan ba ang, na-check mo na ba yung easy niyan? Matubig mo? 600. 600 ppm? Eh, ilang easy yun? Ilan niya natin? 1.2. 1.2? Ang taas na nun.
may clean water ka kasi ito pag chinik ko to mas mataas na to kasi may tuba-tuba na. Ang taas niya oh. 0.8. Oh, yung normal. Yung tubig lang, dito na sa baso. Ito yung ano mo? Metro mo? Oh, pakita natin lang kung mga katanim. Yan ang tubig niya, deep well. 1.2 easy. Tubig pa lang yan mga katanim ha, 1.2. Grabe talaga. So ganyan, pag may duda na kayo, i-check mo na sa tuba-tuba. Tubig pa lang yan, 1.2 na. O pag ganyan katanim, 1.2 na, sabi mo 1.2 easy sa lettuce, hindi din ako maglagay ng kiss nut sol. Ay 1.2 na. Di ba? 1.2 na sabi mo. Ay di din ako maglagay ng kiss nut sol, pwede ba yun? Lagay ito. Maglagay. Maglagay mo din. Oh, anong nutrients kaya mayroon dyan? Minerals. Minerals, kaya may metals na. Pero mo 1.2 kagad, wala pa kiss. Isipin mo yun. So ganun mga katanim ha. Better to check your source of water kasi isa yan sa ginagamit natin. No? Mataas kagad, so may problema na. Okay? So, yun mga katanim. Love.